So para sa akin, isa lang akong lalaking rational at logical mag-isip. Kapag hindi ka marunong mag-provide, hindi mo kaya mag-provide, wala kang kwentang lalaki. Wag nyo nga hayaan malustayan ng walang saysay. And maraming naiinis sa mga sinasabi ko, maraming naiinis sa mga opinion ko. Pero para sa akin kasi, ibig sabihin nun, make sense yung sinasabi ko. Kasi sa nangyayaring gender war, na kapag ka lalaki yung nagboses ng ganon, hindi nila i-applause yun, hindi nila papalakpakan yun. Instead, i-demonize pa nila. Yung bad energy na sinasabi mo kanina, sila naglalagay nun doon. Pero kapag ka yung babae naman ang sinabihan ko ng lugi ka dyan sa single dad na walang pera, dito ka sa mayaman, bakit yun parang okay lang? Saka yung mga babae ngayon, no? Yung protection, yung love, na ano nila na nami-mistake nila into oppression. Hindi ko alam ba't naging parang masama na sa paningin yung ganun. When they're being protected, they're being loved, they're being provided. Yun ang role ng lalaki. Tindihan nga natin na sa atin yung financial burden. Walang problema pag financial burden sa lalaki pinag-uusapan. Pero kapag purity and modest na sa babae pinag-uusapan, ayan na. Diyan na nagkakaroon ng problema. What's up guys? Welcome to Do You Think? At syempre, ako nga pala ang host nyo, ang paborito nyong Tio, si Tio Bry. Ito ang podcast ng self-improvement, spirituality at kahit na anong i-improve ng buhay mo. At syempre, napaka-espesyal ng araw natin ngayon. Bago ko ipakilala yung guest, mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin. Help me reach 100,000 subscribers dito sa channel na to by December. At syempre, mag-follow din kayo sa Spotify para mapakinggan nyo sa kotse. I-rate nyo na rin yung podcast para makatulong sa algo. At ang guest natin ngayon, syempre, matagal nyo nang nire-request to. Isa sa mga host ng Anti-Support Social Club. Diba? Ang soy nyo, syempre, si Sadaw. Soy Sadaw, General ng Soy Army. Kaibigan ng lahat. Yan. Kaibigan ng lahat. Gusto ko yun. Madami bang galit sa'yo, bro? Oo. Hindi ko i-deny yan. Maraming naiinis sa mga sinasabi ko. Maraming naiinis sa mga opinion ko. Pero para sa akin kasi, ibig sabihin nun, make sense yung sinasabi ko. Kasi bakit ka nag-give a fuck sa sinasabi ko kung it doesn't make any sense, diba, in the first place? Exactly. So, the more na, although bad energy siya kung titignan mo, pero the more na maraming nag-give a fuck sa sinasabi mo, ibig sabihin, mas malaki chance, may sense yung sinasabi mo. Actually, there's no such thing as bad energy. Tao nagja-judge yan eh. Judgment ano yung bad, mo. no? Ano yung bad, ano yung good. But the thing is, both are innocent. Ang energy is innocent. Tao lang nagja-judge yan talaga. Pero, ano yung pinaka-ayaw na ayaw kanila na topic? Ang binanatan mo. Although nanonood naman ako, pero para lang sa mga nanonood. Single mom. Okay. What about single moms? Yun yung pinakaunang-una ko nag-trending na video eh. Halos nag-7 million yata, may 6 million views. Sa Facebook and TikTok. Kasi sinabi ko, may nagtanong sa akin doon na, Soy, ang gusto ko kasi ngayon is single mom. Lugi ba ako doon o hindi? So sinagot ko lang siya sa TikTok, randomly mismo. Sabi ko, tol, kung binata ka, tapos hindi ka mapera, wag yan. Lugi ka. Kasi hindi ka lalo makakaangat financially. Mas malaki tsansa. Kasi may financial burden agad eh. Imposible naman na hindi ka gagastos sa bata. Siyempre, tatatuin mong anak yun, package yun. Oh, correct. And hindi ka rin magugustuhan ng babae kung hindi mo itatratong parang anak mo yun, diba? In the first place. And unless kung mayaman yung babae at willing siyang paliguan ka ng pera, pwede. Pero based dun sa nagtatanong, parang hindi rin mapera yung babae. Okay. So, tinignan ko na kagad in rational standpoint na lugi ka dyan, tol. Tapos wag yan ang piliin mo. Instead, magdalaga ka na lang. Di walang financial burden. Makakaipon ka pa habang ine-enjoy yung dalawa, yung isa't isa. Parang ganun yung gusto kong iparating. Kaso, ang daming nag-aalit na single mom sa akin, halos parang buong Pilipinas. Mga content creator, kinontent ako, pinagkaguluhan ako, dinumog ako, nilait pa nga itsura ko, nilait yung katawan, lahat. Parang puro ad hominem na personal attacks. Na hindi na nila ma-atake intellectually. Inatake na yung physical appearance mo. Oo. Pero ako kasi naniniwala ako na hindi mo maalis yung fact na lugi talaga yung binatang lalaki. Especially kung hindi naman mapera. Totoo. Pero kung willing ka at mapera ka naman, kaya mo naman, i-shoulder, sasabihin ko sa'yo, why not? Bahala ka. Buhay mo yan eh, di ba? Mapera ka naman eh. Pero kung ako tatanungin mo, at hindi ka mapera, ikaw yun, di ba? Oo, bibitawan ko sa'yo, 700 a day ka lang, 1K a day ka lang, wag yan. Tapos ka dyan. Magkano gatas, di ba? Magpadede ka ng isang bata, yari ka dyan. Yung
Yun lang. So, sa akin naman, yung sa single mom, parang, okay, pag binata ka, you have the liberty to choose. Diba? Yun naman talaga eh. So why not choose dalaga? I think you're talking sense naman. Pero kung talagang mahal mo, then go. Diba? Go. Same as yung babae rin naman, kung dalaga, you have the liberty to choose din ng binata. Correct. Diba? So I don't think there's anything wrong dun sa sinabi mo. Kasi it's, naturalmente naman talaga, kung ikaw binata ka, patulan mo, single mom, package yan. Hindi naman pwedeng hindi mo mahalin. Mahalin mo lang yung nanay, tatatuin mo ang anak yan. Dahil unfair din dun sa bata. At hindi walang ka rin tatay. i-accept ng nanay. Kapag ka parang hindi mo siya tinatratong parang anak mo rin, di ba? Binabaliwala mo yung anak niya, ma-offend yung nanay nun. Hindi ka mamahalin din nun. Exactly. Pero ito Tio Bray, bigyan kita ng rational thinking dyan ako sa Pina. Disagree sila sa akin doon. Sinabi kong lugi ang lalaking binata doon. Pero technically, lugi talaga yun kapag rational standpoint. Pag binaliktad natin to, yung dalaga naman, nagtanong sa akin, halimbawa, Soy, Tio Bray, lugi ba ako pag sinota ko lalaking single dad na walang pera? Or mayaman yung pipiliin ko? Pag sinabi ko na, yung single dad, lugi-lugi ka dyan, piliin mo yung mayaman. Piliin mo yung naka-Rolex, yung mayaman, yung may yate, yung kompleto. Para hindi ka na maghirap. Pero hindi nila didemonize yun. Pag yun ang sinabi ko, papalakpakan nila ako noon. Kasi tama yan daw, kasi ganyan. Pero kapag kalalakihan na, tapos na lulugi parang yung babae, magiging patriarchy sa mata nila. Ganun nangyayari sa Pilipinas ngayon sa gender war. Kaya yung content namin, sobrang pinapatok lagi sa TikTok and Facebook. Kasi sa nangyayaring gender war, na kapag lalaki yung nagboses ng ganon, hindi nila i-applause yun, hindi nila papalakpakan yun. Instead, i-demonize pa nila. Yung bad energy na sinasabi mo kanina, sila naglalagay nun doon. Yun. Tama Mismo. Naintindihan ko nga eh. Pero kapag yung babae naman ang sinabihan ko ng lugi ka dyan sa single dad na walang pera, dito ka sa mayaman, bakit yun parang okay lang? Parang hindi, tanggap namin tayong mga lalaki na pagka wala kang pera, okay lang, lugi talaga yung babae sa'yo. Diba? Parang ganun lang din yun. Sa lalaki kasi financial. Sa babae kasi is purity. So, hindi talaga magtatagpo. Kaya, yun, in-explain ko lang dun. And bakit sa tingin mo inaatake lagi ang mga lalaki, bro? Gusto ko maano yung take mo. Pag lalaki yung nagsalita, hyper-masculine. Toxic masculinity. Toxic masculinity. Ganyan. Gandang question yan. Tingin ko kasi dyan, pangmamanipula na lang yun para mapagtakpan yung rational na reasoning. Kasi nasa rason kasi madalas yung mga kalalakihan. Masculine. In mostly lang naman kasi logical tayo mag-isip palagi. Ikaw na nagsabi kanina, napag-usapan natin na ang babae is more in feminine touch, tapos tayo wisdom. Pero logical na din sila ngayon Yun yung problema Medyo. So yun napapansin ko parang medyo nirarason na lang yung madalas para mapagtakpan yung tamang rason. Kaya ang nangyari, atakin na lang nila, na didemonize na lang nila yung isang bagay pag hindi nila ma-reason ng maayos. Yun yung nakikita ko sa ganun. Saka yung mga babae ngayon, yung protection, yung love, na nila na nami-mistake nila into oppression. Parang. Kasi masama na nga ngayon mangarap ng housewife Ako pangarap ko magkaroon ng babaeng nasa bahay lang, housewife, tapos magpo-provide ako sa kanya. Ngayon pag narinig nila to, sasabihin nila misogynist na ako, patriarchal na yung utak ko, ibig sabihin mahilig na ako parang kinokontrol ko na siya. Pero hindi, yun ang pangarap ko Mag-aalaga ng mga anak ko. Ako bahala sa pera, sa kakainin namin, wala siyang poproblemahin. Hindi ko alam ba't naging parang masama na sa paningin yung ganun. When they're being protected, they're being loved, they're being provided. Yun ang role ng lalaki. Kaya nga, hindi ko alam bakit parang ang sama na pakinggan ngayon sa mga tao yung ganun na pangarap, Na parang, pinipigilan mo yung babae sa Kasi sa akin ngayon, yung feminism sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan Kasi nakakapagtrabaho na sila. Nakakaano na sila. Kumbaga free. Wala namang nang-o-oppress. Wala naman kumokontrol. At wala ako naman, halimbawa, di ba pangarap ko housewife. Magkaroon ako ng time na yung babaeng ginusto ko makasama, magsalita siya sa akin na gusto ko magtrabaho. Hindi ka naman siya pipigilan Yun. Pwede ka magtrabaho kung gusto mo. Pero prefer ko, kung kaya mo nang sa bahay, dito ka na lang.
Tsaka yung ako sa akin, yung babaeng kung magnenegosyo siya or mag-work siya, walang pressure. It's for activity. You're not being pressured to provide. Nasa akin yung pressure na yun. Yun ang gusto ko iparating. Pero dahil gusto mo yan, it's your purpose, is do it. I will support you. Para may trip ka. Oo. Trip mo yan eh. Oo. I will support you. Kasi totoo lang naman, hindi naman pwede na talaga yung traditional housewife sa panahon ngayon. Para nga. Hindi na siya Pero hindi siya dapat burden. Hindi siya dapat burden sa babae yung pera, yung Kung magagawin niya yung passion niya, mag-fail man yan, okay lang. Suportado kita dyan. Di try ka ulit. Tignan mo, parang dun sa part na yun, medyo naiintindihan nga natin na sa atin yung financial burden. Oo. Walang problema pag financial burden sa lalaki pinag-uusapan. Pero kapag purity and modest na sa babae pinag-uusapan, ayan na. Diyan na nagkakaroon ng problema. Bakit sa atin, walang problema na iba to yung pagiging lalaki, pero kapag ikaw nagsalita sa babae na magpakababae ka naman, bakit parang ang big deal niya na parang hindi nila magampanan, tapos ang dami ng, alam mo yun, i-demonize ka na ng mga tao, parang, si Soy, ganito ganyan, misogynist. But then again, walang problema kay Tio Bray kapag sinabihan siya, magpakalalaki ka naman, Tio Bray. Sa'yo yung financial burden. Wala, di ba? Doon lang nagkakaroon ng problema ngayon in gender war in this society. Sa ganung usapin na yun. Tinatanggap natin yun sa atin, ayaw nila tanggapin yung part nila. Doon nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Sinasabi mong magpakababae ka naman. When you say magpakababae, ano ba yun dapat isa-isahin mo? Maganda yan. Kumbaga, hindi mo, for example na lang, hindi mo laging pinangalandakan yung katawan mo sa internet, especially kung asawa kita. Especially kung magkasama tayo sa bahay. Pagka part yun ng pagpapakababae, di ba? At least na yung feminine side mo, akin dapat yan. Kumbaga, kasi sa akin yung financial burden eh. Kumbaga may role siya as babae, may role ako as lalaki. My role is to provide, protect, and provision. Yung role naman ng babae is pangalagaan yung imahe ko na hindi ako mapapahiya. At hindi mapapahiya yung asawa mo? Or yung partner mo? Both. Especially sa atin. Kasi image yung importante sa atin eh. Respect. Respect and image. Hindi naman tayo papayag na sa'yo na nga yung financial burden, nakikita mo pa siyang panay ladlad ng ladlad Saka ng yung katawan. you're earning the respect of your colleagues, of your mga tropa, mga mo, tapos biglang lalabas yung jowa mo, hoy, pag sisigaw-sigaw ang kasama pa nila. Isa yan. Oo. Wala na. Nakakapahiya ng image yun. Hindi pagpapakababae yun. Masculine part na yung ginagawa niya ng gano'n. Namamahiya ng gano'n. Yung mga ganyang parte, yan lang naman yung mga in-explain ko palagi na para sa akin, ang unfair na sa ating mga lalaki. At ako lang naman yung bumuboses dun sa part na yun mga lalaki. Again, wala akong problema sa amin. Ibato nyo sa amin yung mga role namin bilang lalaki. Pera, protect. Kapag may pumasok na magdanakaw, andyan kami, pwedeng mamatay, willing mamatay. Pero sana, wag nyo rin alisin sa mga babae na marinig nila dapat kung paano din tumrato ng maayos ng lalaki. Para sa akin kasi, mga lalaki kasi sa atin kasi bago tayo lumaki, tinuturuan na tayong paano gumalang sa babae. Pero ang babae ba tinuruan paano gumalang sa lalaki? Hindi eh. Para sa akin dyan, nagkulang ang mga pamilya dito sa Pilipinas eh. Wala pa akong nakikita masyado na babaeng tinuturuan ng parents nila kung paanong tumrato ng tama sa magiging asawa nila. Or kung paano rumespeto man lang. Pero tayo mga lalaki, bata pa lang tayo, anak, huwag mong gaganyanin ng babae. Anak, huwag mong sasaktan yung babae. Totoo. Anak, huwag kang mananakit ng babae. Huwag kang makikipagbungangaan sa babae. Number one yan eh, di ba? Yun lang naman. Kasi hindi naririnig ng babae ito. Kaya pag laki nila ngayon, pag tanda nila, pag 20s nila, nasabihan sila, narinig nila sa TikTok na ganito yung ganyan magtrato ng lalaki, ganyan. Parang, parang gulat na gulat sila. Parang, hindi. Kasi hindi tinuturo sa kanila eh. So nabibigla sila. So ano yung mo? Like, so sinabi mo na, pinapakita yung katawan sa internet. What's next? Yun lang naman eh. Be feminine, modest, and make sure na yung mga gagawin mo, hindi ikapapahiya ng imahe ng partner mo. Okay. Yun lang naman. Sabi mo, tamang pag-aalaga ng lalaki, tamang paggalang sa lalaki. Paano ba dapat igalang ang lalaki? Yun, doon lang din babagsak ulit na wag mong wasakin yung image niya. Wag mo ipahiya yung image niya. Gaya ng sinabi mo kanina na pag may ibang tao, gaganunin mo na di ba? Nakakapahiya ng image yun. And maraming may gusto sa'yo,
sige, pwede. Pero hindi ka dapat nila nakukuha lahat. Or at least, dapat exclusive ka lang talaga dun sa lalaki mo. Dapat. Oh. At syempre, hindi dapat ni-ransack ng marami. Alam ko, magiging against sa principle mo, no? Yun, mga ganun. Okay. Pero sa mga lalaki naman tayo, ano yung mga nakikita mong mga red flags ng lalaki ngayon? Sa panahon ngayon, brother? Ngayon? Alam ko, ninaano mo na sa TikTok yan, pero gusto ko lang na maiba to. Maganda yan. Kasi ang lagi natatanong sa akin, red flag na babae eh. Sa lalaki, hindi pa masyado eh. Sa ngayon, nami-misinterpret nila yung mga tinuturo namin. Okay. Like? To the point na nagiging women hater sila. Okay. Yan ang ganda niya na. Ang ganda niya, nililinaw mo ngayon na. Yun yung ano. Ano yung mga principles na yun? Na akala nilang ano? Akala nila okay lang mambastos ng babae na... Kasi napanood nila sa amin na tratuhin mo lang silang equal sa nire-reciprocate nila sa'yo. Equal energy. Equal energy. Kung ayaw ka naman niya makasama, ba't pipilitin mong samahan niya? Hindi nga kayo mag-frequency, di ba? Energy niya sa'yo, hindi rin okay, tas pinipilit mo pa rin yung mga ganong bagay, hindi ka nire-reciprocate ng babae. They think na nangyayari ngayon, nababastos nila yung mga babae. Nasasabihan nila ng mga pangit na salita. Hindi naman yun ang tinuturo namin eh. Ang tinuturo namin is, kapag hindi ka gusto or ayaw niya sa'yo, then so be it. Ayaw mo rin sa kanya. Yun lang naman. Ngayon kasi nakikita ko sa comment section, binabastos nila yung mga babae. Sinasabihan nila ng kung ano-ano, pinapahiya nila. Hindi naman dapat ganun eh. Mali. So si Soy, hindi ka anti-babae? Hindi. Gusto ko nga ng babae. Exactly. Ako din eh. Tsaka hindi natin kaya nang wala ang isa't isa. Totoo. Yin-yang yan. Oo. Yin-yang yan. Kaya nga ako, sabi mo nga, hindi na applicable nuclear family. Ako naniniwala pa nga ako na mas magiging maayos ang society kung may nuclear family tayo. At ano yung nuclear family? Yung bang housewife, provider ka, and then masaya yung pamilya. Parang gano'n. Yun, nuclear family yun. Na housewife, provider ka, doon tapos exclusive lang siya sa'yo. Doon ako laki. Yun nga. Yun yung gusto kong family, kaya yun yung nakikita ko kahit na putan dami kong kabuguyan na ginawa nung bata. Pero yung pa rin na nakita ko yun yung gusto ko, yung nakita ko sa nanay at tatay ko. Parang ganun. Kasi mas maayos siya eh. At mas naniniwala ako na, kasi ang backbone ng isang bansa, paniniwala ko is nuclear family talaga. Oo. Tapos, ang problema, kaya ngayon, madaming broken. Kasi nga, andun na tayo ngayon. Ni-raise ng single mom. Or gender single war. parent. Gender war. Bakit maraming single mom? Isa yan sa biniblame nila kasi marami daw mga lalaking bolero tapos wala namang paninindigan. Siguro magbo-boils down din yan dun sa sinabi ko kanina na kasi nga hindi natuturuan yung mga babae kung paano tumrato ng tama ng lalaki. Kasi kahit sabi mong gano'ng kababaero yung lalaki na yan, kung kaya mo itrato ng tama yan at alam mo kung paano pangalagaan yung imahe niya, i-provide yung needs niya, yung 3-4 na needs niya, which is yung sex, peace, pagkain, tapos pangalagaan mo lang yung imahe niya, exclusive ka lang sa kanya. Hindi naman naalisin sa'yo kahit gano'ng kakababaero Hindi mo aalisin yung gano'ng babae. Diba? So, mababawasan yung single mom kung sakaling gano'n. Kung sasabihin naman nila sa akin na, tigilan nyo kasi yung pagiging babaero nyo, kailan ba nahinto yan? Diba? Ilang taon na ba nag-call out ng simbahan dyan? Ilang dekada na ba kinall out ng simbahan yan? Gumawa na nga ng batas para sa pakikiapid. Bawal napigilan nyo ba? Hindi eh. Since ancient pa yan, dati pa yan, ganyan lang talaga mga lalaki. Diba? But instead, turuan natin sana yung mga babae kung paano tumrato ng tama ng lalaki, mababawasan single mom. Okay. Niniwala ko dyan. Dadami nuclear family, dadami masayang tao, bababa yung crime rate, bababa kapukpukan, lahat yan magiging maayos. Ako naman, may balik, nasa sa akin, nasa lalaki ang burden. Pag yung lalaki, nag-heal siya, inayos mo yung sarili mo, you're into your masculine energy, inayos mo yung pera mo, inano mo, then yung babae magiging feminine. Totoo yan. Magiging feminine siya. Pag yung babae, feel niya, shit, safe ako.
Safe ako mag-express, safe ako maging babae. Hindi ako hindi ko na kailangan problemahin ng pera. I'm just going to be babae. Hindi ako ma-rape. Misogynistic. Huh? Oo, yung ganyan. Misogynistic yan sa kanila. Oo. Kasi yan naman yung punto namin. Pero ako sa akin, yun ang gusto ko. Pag gano'n na yung feeling nila, safe na sila ulit sa lalaki, na palakasin ulit yung mga lalaki, babalik sa balance ang mundo. Para sa akin, yun ang nakikita ko. Anong take mo dun? Agree din ako, somehow. Pero yung point of view mo na yan, pag ni-reels natin yan, pag kinat natin yan, misogynistic yan. Patriarchy utak na ito ni Tio Bray, sabi ng mga tao. Makalalaki ka masyado, so ibig sabihin mo, Tio Bray, gagantuin nila yan. Hindi ko na-gets paano naging makalalaki yung po-provide nga kayo aalagaan nga kayo, po-protect kayo. Hindi nga nila kailangan tayo. Parang may mga ganun. Ay, ibang usapan yun. May ganun movement na ngayon. Yung hindi mo kailangan ng lalaki, hindi ka kasali sa usapan na to. Yun lang yung masasabi ko. Tama. Yung mga hindi kailangan ng lalaki, ako, to be honest, yung sinabi mo, ito, nakakatawa man isipin. Yung sinasabi mo, iisa profile nila, no? Iisa itsura ng mga feminist. Oo. Totoo Pangit. Pangit, tumaba, hindi na nakakatikim ng titi. Legit. Di ba? Totoo Tapos nag-affiliate, di mabenta. Oo. Sila yun. Pero sorry kung hindi naman kami pero Di, okay lang. Yun Okay lang yun. Factual na yun. Di ba? Parang, ang naano ko lang, ang lalaki kasi, habang tumatanda, umaasim Ayusin mo lang yung sarili mo. Legit. Ayusin mo yung workout, pera mo. Hindi ka nagiging manyakis na, nababawasan na yung kamanyakan mo kasi habang tumatanda ka. Actually, pag marami kang pera, marami nagkakagusto sa'yo, tamad ka na tumira Oo. Tamad ka na tumira. Attractive sa babae. Pero yung babae na tumatanda, ng todo, hindi lahat. Patay ka dyan. Hindi lahat Ililawin ko, tumatanda ang babae. Okay. Ano yung qualities? Karamihan, men hater. Nagiging bitter. Totoo. Nagiging bitter. Tapos, habang nagiging bitter, napoproject niya na sa mga tao sa paligid niya. Hindi siya, maghanap ka ng matandang dalaga na easy to work with. Mostly, nasa nuclear family. Yung mga masasayahing babae. Totoo, di ba? Pero yung naging matandang dalaga. Na masarap kasama. Wala. Problematic yung mga ganun. Aminin nyo sa sarili nyo. Yung laging may issue. Laging may reklamo. Teacher mo sa math, ganyan madalas. Laging may reklamo, laging may issue. Bad vibes kasama. Oo nga, no? Oo nga. Diba? So ngayon, lalo silang hindi nakakahanap ng lalaki. Ayaw ng lalaki nun Oo. Pero yung lalaki, yung tumanda, nakakakuha ng bata. Kasi yung bata, gusto yung ganong qualities. Maasahan. Provider. Kaya nga minsan, kahit may asawa na yan, ba't pinatulan mo pa? Kasi nga, nakita na nila, yun yung parang kumbaga sa pick-up arts, yung sinasabi nilang social proof. Na hindi ko na kailangan, unang-una, hindi baog. May pamilya na Correct. Kaya niya magbuhay ng pamilya. Responsable to. Hindi ko na kailangan malaman. Hindi siya serial killer kasi may babae. Oo. Kumbaga may social proof na skip ko na yun. Minsan nga bakit mas attractive yung sakto lang na lalaki. Pero ang daming kasamang babae na tumatawa. Social validation. Versus yung gwapo na mag-isa. Mamaya Jeffrey Dahmer yun di ba? So parang ganun Yun yung nun So ang sa akin, sana yung mga lalaki lumakas. Yung mga babae, mag-tap in kayo sa feminine energy nyo. Diba? Yung lalaki, ito rin naman, yung lalaki, dahing supot. Sa totoo lang talaga ngayon. So, puro games, puro porn, nagbabayad. Diba? Ewan ko, I was raised in a time na pag nagbabayad ka, tangina, kadiri ka. Supot. So, ikaw ba? Ano mo doon sa mga sinabi ko? Anong take mo? Doon muna sa nagbabayad, supot ngayon. So ikaw, do you see yourself when you grow old? When you grow old, you become rich, you become madami kang pera. Do you see yourself paying PR
and paying women to fuck? Hindi ko masasagutan. Ayaw ko magsalita ng... Tapos. Tama naman. Tama. But, what's your take? I'm just being honest. Siguro pag sobrang may fuck you money na ako na to the point na hindi natin masabi. No? Siguro tas may yate ako, may ako. Mahirap din magsalita. Wala pa kasi tayo sa level na gano'n. And boring na ako. Anong gagawin ko dito sa pera? Parang, diba? But, tas 20 mil lang naman to. 50 lang. Halika dito, jamming ka dito. Pero siguro hindi ko sisibakin. Kasi syempre by that time, pangarap na nilang masiba ko sila eh. Kasi mamaya magkamali ka, mabundis yun, or ma-HIV ka, tapos ka eh. So siguro baka display ko lang sila sa yate ko. Parang kuha ko ng 5, kuha ko 5, kuha ko 10. Tigi, magdaldalang kayo dyan, di ba? Ganun, display ko lang sila. Ako naman, andun ako sa point na, siguro nga, dahil nga andun na rin ako, 46 na ako eh. 46 na ako. Andun ako sa age na partner na eh. Once I find that partner, na alam kong, kasi ako gano'n naman ako eh. Once na nakaano ko ng partner, hindi naman ako, loyal naman ako eh. Parang kinoconvince. Hindi. Loyal naman ako eh. Honestly, loyal ako pag may nakahanap akong partner. Ang problema sa akin, pag single ako, dun ako, Hindi, okay lang naman yun eh. Okay yun yung Pero pag nahanap ko yung partner ko na loyal ako. So ako, I see myself na pag matanda na ako, hindi ko na kailangan yan. I'll just have one woman, I'll focus on her, I'll spoil her to the max. Parang ganun. What if magawa mo na yun? And then nag-travel na kayo, masaya kayo, nagawa nyo na rin lahat. Then may fuck you money ka din, may yate ka, may helicopter ka. Hindi ka bibili pang display? Parang hindi ko na sa kailangan eh. Para sa akin. May party, alam ba? May mga tropa ka, ganyan. Ikaw nag-host. May mga friends akong iimbitahin, pero hindi yung display, hindi yung babayaran mo. Display. Sa bagay, by that time nga pala may network ka na. Baka... Tsaka hindi naman sa pag-ano, maybe it's the spiritual in me. Na hindi ko, once you get to that level na, eto na lang yung kailangan ko eh. Kasi pag nag-spiritual ka, madaming, hindi ko pala kailangan to. Hindi ko pala kailangan yan. Ito lang pala kailangan ko, be at peace. And then when I'm at peace with one woman, lahat mahatak ko eh. Lahat lalapit sa akin. Lahat ng ko. Andun ako sa ganun na Pero ikaw, I understand. You're still in your 20s. You're still Sa tingin ko pwedeng, baka hindi na nga din magbayad. Kasi nga, baka sila na lumapit eh. Kilala ka na eh. Gusto ko nila makonect. Ganun. Or pwedeng tulong mo na lang din sa kanila. Kasi bro, ang daming... Parang charity. Ang daming lalaki na pera lang meron sila. Pero walang game. Walang game. Fucked up yung buhay sa pamilya. Galit yung mga sa kanila. I think it's yung health. Minsan, health din naman. Bagsak, ang taba, ang pangit. Para sa akin, pag pera lang yung meron ka, it's the saddest na mapupuntahan mo. Pag yung pera lang yung meron ka. Actually, lahat ng parte sa buhay natin basta isa lang eh. Lugi ka. Lugi. Kahit hindi naman sa usaping pera lang. Pero I agree with you. Kahit hindi sa pera lang. Halimbawa, kahit family lang meron ka. Tapos wala ka naman pera. Parang mahirap pa rin eh. So, kailangan talaga yung departamento mo maayos, karamihan. Health, pera, and then yung relationship. Kasi ako meron ako i-share ko dito sa podcast na to. Hinil ko to. Ito yung mga in-struggle ko nitong mga huling last month actually. Nag 100,000 ako sa YouTube. Oy, congrats. Di ba? 100,000. Pagising ko bukas ko laptop ko nag 100,000. Putang ina, tinignan ko yung sales nung pabango. Putang ina. Ataw. And then it's nag-sink in sa akin. Nakukuha ko na yung mga gusto ko. Nakukuha ko na yung ko. Pero putang ina, mag-isa ako. Yung mga anak ko wala sa akin. Yung ko. Para saan to? Nag-struggle yung ko. Alam mo yun, may ganong sa akin. You feel empty? Oo. Nag-empty ako. Pero ngayon, na-heal ko na. Na-realize ko na, okay, eto pala yan. The reason why I feel empty is because ganito siya. Okay. Spiritual to Baso ka. Dati shot glass ka. Hindi ka mapuran ng basong tubig. Kasi matatapon, Tanggalin yung tubig, shot glass, in-expand ka to baso. Okay. Pinurang ka na ng tubig na puno. Di ba? Tayo, our soul is everly evolving. Evolving siya.
Hindi siya natatapos. Pagbasok ka na, i-expand ka ulit into pit shell. Andito ako in-expand ako into pit shell. Pero ang lamang kong tubig, baso. Empty. Kaya the reason why you feel empty. But it's only a matter of time bago niya buhusan ulit ng bago. So meaning, before, binuhusan ka na niya ng marami, kaya lang di mo pa kayang i-occupy. O hindi mo pa kayang i-occupy. So yung vessel mo, ine-expand niya na ine-expand. Pagka-aware ka, ito sa mga self-aware na tao, yung expansion. Gandang guide nun. Tsaka lagi kang, pag naabot mo na yung next level, lagi kang number 1 ulit. Back to 0 ka ulit, dun sa next level mo. Kasi may mas mataas na naman dun. So nandun ako. That's why the reason why I felt empty. Yun siya. Yun yung na-realize. So ano dapat gawin? Hayaan mo lang. Do what you want. Do what you have to do. Lahat yan ibibigay. Nag-manifest na rin naman ako na kumbaga, sinabi ko na ready na ako. Ready na ako makahanap yung partner na gusto ko. Ano bang ideal mo sa isang babae? Hindi nabubudol sa Shopee. Nambubudol sa Shopee. Siya yung nambubudol? Nambubudol muna siya bago siya mabudol. Hindi ko sinabing huwag ka mabudol. Normal sa babae yun. Uuwi ka, gusto ko maging at peace ako. Tropa ko siya. Yung mag-uusap kami, magkikwentuhan kami ng at peace, yung utak ko, hindi ako bubungangaan. Aalagaan ako. May career o wala? May career. Pero, naman, kumbaga feminine energy. Okay. Meron at merong may career, pero willing to be taken care of. Tapos aalagaan ka? Aalagaan ako. Hindi financially. Aalagaan niya ako mentally, spiritually. Nurture? Oo, ino-nurture ako yun. Yun yung gusto kong i-ensure nakakain ako ng tama. Alam mo yung mga ganong nakita ko sa nanay ko eh. So hindi mo rin ako masisising yun yung gusto ko. I agree, kahit naman ako. What if, siya, 20 body count? Namin niya sa'yo. Napahingang malalim. Napahingang malalim si Tio Bray. 20 body count? Bago na si Tio Bray, yeah. Case to case basis. Bakit sa 20 body count? Prosty? Sige, sabihin na lang muna natin na lahat naman yun nakarelasyon niya. Nakarelasyon niya? Pero 20. Tapos lang siya, 22 years old. 22 years old? Malabo. Ano ba ideal age mo na babae? Ideal age ko at least man lang 28, 29. Let's say 28 siya. Pero 20 body count. Ayup ka. Pero 20 body count. Okay. So, ano yung present moment? Mabait? Maayos siya? Mabait naman. Loving and care. Pero yun nga lang yung pinaka-down sa'yo niya. 20 body counts. Ako, I stay in the present moment. So okay lang sa'yo, no matter what, kahit 50 body count, 100 body count, basta mabait siya sa'yo in the present. Putang ina, huwag naman 100. Putang ina naman. O sige na, hindi na. O yan na, huwag na. Pero okay lang nga sa'yo kahit 20 body count, basta mabait siya. Sa akin, the past doesn't matter. I live in the present. Pero ito rin naman, lilinawin ko. Hindi ako magjojowa ng sex worker. Hindi ako magjojowa na nag-walk. Hindi ako nagjojowa ng na-cleanse na siya, nag-repent na siya. Hindi ako nagsasalita ng tapos. Okay. Pero as much as possible, red flag siya sa akin. Pagka sex worker. Oo. No judgment, I have love for you guys. Gawin nyo yung ginagawa nyo. But this is just me. Nililinaw ko lang. Hindi nyo ako masisisi. Standards ko to. Preference niya. Preference ko to. Diba? Single mom, okay lang sa akin. Pero ibig sabihin, yun, alam mo bakit? Bakit? Eto kasi yan eh. Pag nag-sex work na yan, naibenta niya na to, pag nagutom yan, wala na siyang guilt. Malaki ang tendency. What's one night? 100,000. Yeah. Andun ako sa babaeng may prinsipyo. Yung tipong putang ina, patayin nyo na lang ako, mamamatay na lang ako sa gutom kaysa ibenta ko to. Yeah. Agree. And anong pinagkaiba mo sa sobrang daming lalaki na yan? Yun lagi magtatalo dyan eh. Sex worker. Oo. Exactly. Tsaka andun ako sa stage na sobrang inayos ko. 2 years bro. 2 years akong single. It's the longest time I've been single. Inayos ko ng todo yung sarili ko. Hinil ko yung trauma ko. No sex yun? Siyempre meron. Okay. Pero single ako. Hindi pa ako single.
Okay. Nagila ko, nagayos ako. Kailangan ko yung makakaano ng value sa akin eh. Kailangan ko yung, ito na yun, in spiritual terms, kailangan ko yung ka-vibration ko. Ka-energy. Ka-energy ko. Same energy. Yung makakatulong sa mission ko. Especially dito sa Do You Think, sa ano. Kasi ako, behind all the bastos or whatever, mundane ko lang yan eh. Behind the scenes, ang ginagawa ko naman talaga, putangin na tinutulungan ko yung mga babae. Yung iba dyan, yung resonate. May mga iba kasing hindi resonate eh. And that's okay. Okay lang naman yun. Pero yung resonate, gusto ng healing, gusto ng ano, kina-counsel ko yan. Tinutulungan ko yan. At the end of the day, lahat yan, pag lumabas yan ng studio, meron silang wisdom, may natutunan sila sa akin. They feel good about themselves. In despite na ito yung nangyayari sa buhay nila. Kapag sobrang taas na ng body count ng babae, sex worker, gusto niya magbago, ano pinaka-the best Kaya. gawin? Kaya. Itigil mo. Know that, okay, ito kasi yan eh. Yung hindi na-realize ng sex. Ang sex is, spiritually speaking, it's an energy exchange. Energy exchange yan. Meaning, halimbawa ako, healed ako, nakipag-sex ako sa madaming trauma. Yung swerte ko, makukuha niya. Yung trauma niya, makukuha ko. Dagdag na naman sa i-heal ko. Yung mga spiritual dyan, makakaintindi nito, magigets yung language na sinasabi ko. Agree. Just imagine a sex worker. Ilan ang tinambakan ng trauma niyan? Tambakan, ang tawag namin dyan, tambakan ng trauma. Misogynist, Tio Bray. Misogynist, di ba? Pero I'm just speaking my truth. I'm not afraid to speak my truth. Correct. But it is what it is. Hindi na-realize ng mga babae yung ginagawa nila. Yung binebenta nila, yung katawan mo, yung kaluluwa mo, walang presyo yan. Walang presyo yan. So ang sa akin, hinto. And then know that, pag ininto mo yan, know that, humanap ka lang ng mahanap mo yung way mo, align ka kay God, align ka sa na-heal mo yung sarili mo. One way or another, pera ang lalapit sa'yo. Kasi ang tingin nila, ang value nila, ang dami, mga na-interview ko, tingin nila dahil maganda ako. Yun yung value nila. Pero kasi natatapos yan eh. Yeah. Hindi mo na-realize yung dami ko, how many times, hindi nila na-realize yung repercussions ng ginagawa nila ngayon pagdating nila ng araw. Na gusto na nilang mag-settle down. And dadating yan. One way or another. Yung singilan. Ihiwalay nyo si Salome. Salome Salvi is a different usapan yun. Salome is happy doing what she wants, Pero majority ng sinasabi ko, ginagawa nila sa pera. Ginagawa nila kasi wala akong choice eh. Fuck, you always have a choice. So hindi ka naniniwalang wala silang choice? You always have a choice. Ayaw mo lang gawin. Kasi gusto mo, luxury ka kagad. Titihaya ka lang, may 1.5 ka na. Yun ang gusto mo. Ibig sabihin mo tamad sila? Tamad sila. Exactly. Tsaka gusto mo luho, ginagawa mo sa pamilya mo. I doubt it. Kung maayos ang pag-uutak ng nanay at tatay mo, papayagang kanyang gawin yan. Oh. Kasi masakit sa tatay yun eh. Ako na-imagine ko sa, anak ko yun? Masakit yun. Para pinatay mo na lang ako. Oo. Yun yung mas pipiliin ko kaysa yung gawin ng anak ko yan. Parang ang dinudurog mo nga dyan yung tatay mo eh. Sa totoo lang. Exactly. Huwag mo sabihin parents mo, ginagawa mo sa pamilya mo yan. Ginagawa mo yan kasi maluho ka. Kasi gusto mo yung luxury, ano-ano. Nakakapunta ka na ibang bansa. Pero there's still hope. There's still hindi ko rin naman kayo ginajudge. Yan ang buhay nyo, okay, by all means, gawin nyo. Bakit tingin mo dumami ang hoe ngayon? Again, broken family. Pagpapalaki ng magulang. Hindi nila na-realize. Ako, I have love for them. Alam yan ng mga na-interview ko. Alam yan, madami dyan. Ginagawa yung mga ginagawang yan. They know I have love for them. I have Pero hindi ko sa inyo sasabihin, hindi ko rin pipigilan sarili ko na hindi rin tama. I'm not judging you, but sana ma-realize nyo yung tamang path nyo. Morality. Oo. Ngayon sabi mo kanina energy, di ba? Teka lang, podcast ko to Joke lang. Marami ako natututunan no? Actually, ang podcast naman talaga is dalawa tayo. Marami natututunan. No? Kasi inaasam lang kita, para lang matawa sila. Bihira lang din kasi, nanonood ako ng podcast si Tio Bray. Bihira lang din kasi na siya yung parang tinatanong pabalik. Madalas ang actually, putangin na na-appreciate ko nga eh. Okay. So, kanina nagkukwentuhan kami about spirituality. Gusto ko marinig din ninyo, no? Speaking of energy, nabanggit mo kanina, diba, na
kapag nakipag-sex ka, is nag-give ka ng energy. Kaso sabi mo kanina na parang 2 years inayos mo sarili mo while doing sex to other girls also. So paano yun, nire-repair mo ulit siya after mo ibigay? Kasi syempre may trauma din yun eh. Yung mga... Okay. Oo, may healing din. May mga, sabihin na natin, okay, may mga ginagawa tayong mga ritual to cleanse it or to ano. Pero sa akin kasi, ako andito na ako sa point ng spiritual, spiritual awakening na alam ko nang malakas yung ilaw ko. Sobrang na yung tiwala ko kay God na nothing can touch me. Nothing can touch me na hindi makakapasok sa field ko yan. Sobrang lakas ng ilaw. At kung meron man mga negative, sila ang madadamay ko sa light ko. Magiging positive sila. Oo. Ganun na yung mentality ko. Pero kasi, todong healing yun. As in, 2 years, 4 years na ako spiritual, by the way. 2 years na talagang intense. Sobrang intense na, na healing ceremony, lahat. Talagang nagme-meditate ako araw-araw. Araw-araw, 1 hour a day, nagme-meditate ako. Maganda yun. Dami ako nakilalang mga spiritual teacher din. Madami na akong So, ando na ako sa point na yun. Tsaka yung mga ginaganon ko, hindi naman yun talagang, kahit papano, na yun, kumbaga alam kong may connection. Hindi yung, ka dito, tirahin kita. Hindi. Kumbaga minahal mo rin? Hindi mahal. Iba yung love sa akin eh. Parang may connection. May okay tayo. Tumitira ka lang hindi mo mahal? Oo. I would be lying kung hindi. I would be lying. Yun. Ikaw, tumitira ka na hindi mo mahal. Oo naman. Oo naman. Kasi, so doon nga lumalabas sa parang nature nga ng lalaki, kaya nga natin tumira ng hindi natin mahal. Na-prove lang doon. So, but it will gonna goes down to na ganun talaga nature ng lalaki. No, na sisibak at sisibak talaga. Pero to be honest, mas masarap sibakin yung mahal mo. Iba. May iba siyang... Bakit nga ganun? Bakit ganun? Yun nga yun eh. Kasi yung love energy, iba yun eh. Iba yun eh. Tsaka alam mo ba malakas ang manifestation power pag sa sex ng love? With love may manifestation power yun. Kasi pag di mo mahal, pag tapos mo sibakin, guys, ganyan ito. Pagkatapos yung sibakin, parang may empty, parang gusto mo na nga sipakin. Ang tawag ko doon, isod mainit. Ganun. Basta parang gusto mo na umalis eh, no? Oo. Pero ako naman, yung may connection, tsaka nakikita kong hindi rin naman madaming toma, hindi namimili ako. Pero yung dati, kaya sobrang yung spiritual path ko, ang hirap eh. Bakit? Kasi putang ina, si bakero ako eh. Babaero din ako eh, dati. Doon nag-spiritual ako, na-discover ko yan, na putang ina. No wonder, putang ina minsan, napapansin ko, inaangsya ka, pero putang ina, okay naman buhay ko. Ba't ako inaangsya? Yun, nakuha mo yung energy sa iba. Yun yung energy na yun, hindi sa'yo. Yung stress anxiety na dumadating sa'yo is binigay lang siya sa'yo ng ibang tao. Hindi siya dahil sa mo. Hindi siya yung dahil sa'yo. Okay. So na-realize ko rin. Tapos madami. Astrology, numerology, bawal ako talagang nakikipaglandian. Sabi? Pagka may partner. Oo. So sabi ko, no wonder, putang ina, my life was fucked. Hindi ako umaalagwa before. So nung inayos ko lahat yun na. Ngayon ang gaan ng sobra. Talagang ang gaan ng pasok. Sobra. Okay. Tapos andun ako sa point na dati akala ko yung vibration hindi na maintain. Nga baba, tumataas, umaano. Pero ngayon andun ako sa bliss na kaya palang i-maintain yung high vibration. Na talagang ganito lang. Wala makabasag sa'yo? Meron akong ginagawa, Meron akong ginagawa ngayon na nakakaano. Yun. Mamaya sasabihin ko sa'yo. Kasi yun eh. Siyempre, secret yun. Merong mainit, talo na ako merong mainit na usapin, pinagtatalunan to sa TikTok at sa Facebook. Gusto ko marinig yung insights mo dito. Marami kasing nagpo-post ngayon na nababastos daw sila. Kahit naka-formal. So, sa usapin na yan, nasa pananamit ba ang problema o nasa utak ng lalaki? Parehas eh. For me, unang-una utak ng lalaki. Pag wala na tayong magagawa kung sobrang manyakis ng lalaki. Kasi lahat naman ng lalaki, meron niyang instinct eh. Pero may mga lalaking may control na hindi ko na sasabihin to. Ako rin, may ganun ako eh. Pero hindi ko na sinasabi, hindi ko na bine-verbalize or whatever.
Wala kaming magagawa dyan sa lalaki may control. Pero yung babae, kailangan din naman, iakma mo din yung bihis mo. Hindi ko naman sinasabing if you wanna wear sexy, that's fine, that's ano. Pero puta, kung nagko-commute ka, nag-aano ka, ingat din. Delikado, diba? Delikado. Ako yung anak ko, hindi ko rin papayagan na ganun eh. Diba? Yung kumbaga, meron ding, iaakma mo din dun sa ano. Pero kung halimbawa, party, swimming, by all means, putang ina, kahit labas pa yung puwet mo. Sige, go. Kasi ganun eh. Oo. Pero sabi nila, ang problema daw kasi doon talaga, nilalaban ng kabila, is yung utak daw na marurumi, yun daw kailangan baguhin. Kailangan baguhin yun, pero kailangan nyo din baguhin yung pag-iisip nyo about things. Kailangan mong baguhin both ways, actually. Yun ang ano mo. Pero sa akin, yung mga lalaki, hindi mo na maaalis na. Hindi na natin makukontrol yun yung mga ano eh. Hindi sila katulad natin. Yan ang binabatikos nila na parang, yan nga yung problema, kayong mga lalaki. Yun ang ginaganon nila dun sa usapin na yun. See, yan ang problema. Utak nyo mga lalaki. Kumbaga ang nangyayari daw, sinasabi nila na, kami na naman mag-a-adjust sa pananamit, imbis na i-adjust yung mga utak nyong bastos. Yun ang pambala nila lagi. Oo. Ewan ko, pero kasi ako yung nanay ko, hindi siya nagbihis ng ganun eh. Yun. Talongin mo yung nanay mo, bakit hindi naka-pek-pek short, di ba? Oo. Kasi mostly mga magulang natin, hindi na nagsusot na maikli. At mga lola, nanay, di ba? Okay lang ang pek-pek short. Kung nasa Siargao ka naman, nasa Boracay. pool party, Boracay, okay yun. Pero yung pupunta ka ng hotel or kaya putang ina, todong Commute sa jeep. Kita na lang yung singit mo, commute sa jeep. Tang ina mo, mag-isip ka naman. Di ba? So sa'yo, sa stand mo, may kasalanan din yung babae doon? Oo, meron din. Pag nabastos sila? Again, dalawa yan. Pag nabastos sila. Putang ina, yung nambastos, gago ka din. Hindi naman tama mambastos ng babae. Dapat makulong. Oo, dapat makulong yan. I agree. Pero, titignan mo rin yung nabastos. Ano ba suot na nabastos? Suot mo, MRT. Nakapekpek ka, plunging ka pan todo, na walang put on or whatever. What do you expect? Kaso victim blaming daw yan. Parang biniblame mo daw yung victim. Wala. Sa akin hindi eh. Ayos din. Mag-ayos din kayo, mga babae. Ayos din kayo. Ayos din naman yung lalaki. Diba? Yung lalaki, naayos namin eh. Oo, correct. Naayos namin eh. Mag-ayos din kayo. Kasi to be honest, pag okay yung mga lalaki, naayos nga namin yung mga lalaki. Para nga pagharap sa inyo, okay sila pagdating sa inyo. Kasi gusto namin i-protect kayo eh. I agree. Diba? Yun naman ang mission natin eh. Totoo. Bakit yung ASSC? Bakit nagkaroon ng Do You Think? Kasi yun eh. Totoo. Gusto kong ibalik yung glory days na hindi hyper-masculine. Lalaking provider, kayang lumaban, kayang mamatay, kayang makipag-away. Okay. Pero at the end of the day, pagdating sa babae, napaka-loving, napaka-protective, napaka-provider. Hindi yung, sige, ikaw, ano ka dyan? Gawin mo. Hindi ganun. Pagdating mo sa babae mo, sa partner mo, love mo siya. Pinoprotect mo, caring ka, in touch ka rin with your feminine energy. Yun yung sa akin. Balanced. Hindi siya Kaya nga ang dami nagtatanong, ito gusto kong sagutin dito. Yan. Nagtatanong sa akin, ano ka ba? Alpha, beta, sigma? Okay. Dumating ako sa point ng buhay kung inaano ko alpha. Pero ako, andun na ako sa confidence ko na whatever. Kung anong gusto niyo tawag sa akin. Alpha, beta, I don't care anymore. Andun na ako sa point ng buhay ko na basta ako, I want to provide, I want to love, I want to provide security, ganyan. Yun lang ako. Wala na akong alpha, beta. Magustuhan nila ako? Okay. Kung hindi nila ako magustuhan, okay lang din. Kasi alam ko one way or another, meron akong same ka-vibration. Ma-attack ko yun sa field ko. It's only a matter of time. Correct. Ako never ako nag-label sa sarili ko ng ganyan. Yung alpha, beta. Never ko nilabel. Kasi naisip ko dati, pag nilabel ko yung sarili ko na alpha ako, malilimitahan mo lang yung sarili mo eh. Kasi may mga bagay na hindi mo tatanggapin kasi nga alpha ka. May mga bagay na, kagaya niya, spirituality, pagka pinarinig mo yan sa ganun, hindi nila tatanggapin masyado yan. Parang malilimitahan ka sa knowledge. So para sa akin, isa lang akong lalaking rational at logical mag-isip. Kung ano yung tama, maganda, alam kong helpful. At tulad ng spirituality topic na yan, malaking guidance pala, na-enlighten ako, ipapasok ko, ikakarga ko sa utak ko. Yun lang naman, ida-download ko, yun, ganun. Yun, mismo, download yan. Ayun, napaka-spiritual yan. Pero ikaw, Soy, puputulin ko na to, dahil lang haba. Pero anong last message mo sa mga kalalakihan? Ano yung pinaka dapat nilang i-improve?
First, katawan. Pangalawa, huwag niyo pabayaan yung mga financial ninyo. Lagi niyo tatandaan, yung pera ninyo, pangalagaan ninyo na para bang ikaw din yan. Huwag na niyo nga hayaan malustayan ng walang saysay. Kasi, based sa topic namin, alam nyo naman, pera ang pinaka number 1 na halaga natin mga lalaki. Hindi na natin maalis yan eh. Kapag hindi ka marunong mag-provide, hindi mo kaya mag-provide, wala kang kwentang lalaki in this society. Tae ka sa paningin ng lahat. Totoo. Kahit nga kaibigan mo, baka inbox zone ka lang yan eh. May mga may ilang matitira sa'yo, mamahaling ka, mga tunay na tao sa'yo, pero konti lang yun. Mas marami pa rin titingin sa'yo kapag wala kang pera ng mababa. So pangalagaan ninyo yung financial ninyo, yung kalusugan ninyo, and maging bukas kayo lagi sa mga bagong knowledge at wisdom na marireceive ninyo sa buhay ninyo. Yun lang. Ayun. So, any promotion, bro? Promote mo naman. Mga Anti-Support Social Club Podcast, sumubaybay kayo palagi dyan. Marami kami lalabas sa mainit na topic dyan. Yan. Pati kay Tio Bray, follow nyo to. Maraming spirituality topic na maganda. Yan. May gagawin pa kami yan. Nina Soy, tsaka ng ASSC. Abangan nyo na lang. Di ba? Mainit yun. Yes, sir. Pasabog yun sa buong Pilipinas. Oo. Grabe yun. Ako na-excite ako. So ako naman, kung natuwa ka sa podcast, so share mo na to sa kaibigan mo, sa mga kailangan, makakatulong. At siyempre, mag-subscribe ka na. Help me reach 100,000 subscribers. Siyempre, pakinggan nyo sa kotse. Do you think with Tio Bray, available din sa lahat ng social media platform. Tama. Ito nga pala si Tio Bray at siyempre si Soy Sadaw nandito. Maraming salamat sa panonood. See you on the next episode. See you.